Asan siya'y papurihan, Diyos ng lahat o papuri sa kaitaasan. Siya'y papurihan ngayon at magpakailanman. Umawit ang daigdigan, lahat ng naroroon. Umawit ang sangkatauhan, purihin ang Panginoon. Papuri sa kaitaasan, siya'y papurihan, Diyos ng lahat o papuri sa kaitaasan, siya'y papurihan ngayon at magpakailanman. Sa ngala ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo ay sumayinyong lahat. At sumaiyo rin. Magandang umaga mga kapatid. Sa araw na ito, patuloy tayong magpasalamat sa mga biyayang kaloob ng Diyos sa atin. Tandaan ito, ating parinitaas ang ating mga personal na kahilingan, ang kahilingan sa misang ito, at yung mga humihingi ng panalangin at kagalingan. Upang tayo maging karapat-dapat na gumanap sa banal na pagdiriwang, buong kababaang loob nating aminin ang ating mga kasalanan at humingi ng kapatawaran. Inaamin ko Sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, pagkundangan sa pagpapakumbaba ng anak mong masunurin, ibinangon mo sa pagkadapa ang sangkatauhang masuwayin. Ipagkaloob mo sa amin ang banal na kagalakan upang kaming sinagip mo sa kaalipinan ay magkamit ang iyong ligayang walang katapusan. Sa mamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Oseas. Ito ang sinasabi ng Panginoon. Masdan mo, siya'y muli kong susuyuin. Dadalhin ko siya sa ilang. Kakausapin ng buong giliw. At tutugon naman siya, tulad noong panahon ng kanyang kabataan, nang siya'y kunin ko sa lupain ng Ehipto. At sa araw na yaon, ang itatawag mo sa akin ay aking asawa, at hindi na aking Baal. Ikaw ay magiging asawa ko, magpakailanman, Israel. Mabubuklod tayo sa katuwiran at katarungan, sa matibay na pagmamahalan at sa kaawaan. Ikaw ay magiging tapat kong asawa at makikilala mo ako, ang Panginoon. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Pag-ibig ng Diyos ay ganap, sa tanan siya'y nahahabag. Pag-ibig ng Diyos ay ganap, sa tanan siya'y naghahabag. Pupurihin ko at pasasalamatan ang Diyos araw-araw.
Di ako titigil ng pasasalamat magpakailanman. Dakila ang poon at karapat-dapat na siya'y purihin. Ang kadakilaan niya ay mahirap nating unawain. Pag-ibig ng Diyos ay ganap, sa tanan siya'y nahahabag. Sa alinmang lahi ang iyong ginawa ay papupurihan. Ihahayag nila ang mga gawa mong makapangyarihan. Ang karangalan mo at pagkadakilay ipamamalita, at isasaysay ko ang mga gawa mo na kahanga-hanga. Pag-ibig ng Diyos ay ganap, sa tanan siya'y nahahabag. Ang mga gawa mong makapangyarihay ipamamalita. Sa lahat ng tao'y aking sasabihing ikaw ay dakila. Ihahayag nila ang lahat ng iyong mga kabutihan. Aawitin nila ang kabutihan mo't iyong kabaitan. Pag-ibig ng Diyos ay ganap, sa tanan siya'y nahahabag. Magsitayo na po ang lahat. Hallelujah, 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 Hallelujah. Si Kristo ay nagtagumpay, nalupig ang kamatayan, nagningning ang pagkabuhay. Hallelujah, 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 Hallelujah. Tumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon na ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Nung panahong yon, samantalang nagsasalita si Jesus, may dumating na isang pinuno ng Hudyo. Lumuhod ito sa harapan niya at ang sabi, "Kamamatay lang po ng aking anak na babae, ngunit sumama lamang kayo sa akin at ipatong ang inyong kamay sa kanya, ay mabubuhay siya." Tumindig si Jesus at sumama sa kanya, gayon din ang kanyang mga alagad. Sumunod din ang isang babaeng may 12 taon nang dinudugo. Lumapit ito sa likuran ni Jesus at hinipo ang laylayan ng kanyang damit, sapagkat sinabi niya sa sarili, "Mahipo ko lamang ang kanyang damit ay gagaling na ako." Bumaling si Jesus at pagkakita sa kanya, sinabi, "Anak, lakasan mo ang iyong loob, pinagaling ka ng iyong pananalig." Noon di gumaling ang babae. Nang dumating si Jesus sa bahay ng pinuno, nakita niya ang mga manunugtog ng plauta at ang maraming taong nagkakaingay. Sinabi niya, "Magsilabas kayo. Hindi patay ang bata, natutulog lang." At siya'y pinagtawanan nila. Ngunit nang mapalabas na ang mga tao, pumasok siya, hinawakan ang kamay ng bata at ito'y nagbangon. At ang balita tungkol sa pagyayaring ito'y kumalat sa buong lupaing iyon. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiupo muna po ang lahat. Muli magandang umaga po sa ating lahat, mga kapatid. Sa Ebanghelyo po ni San Marcos, tinatawag po ang Ebanghelyong ito na sandwich.
Bakit po? Dahil ito po ay nakapaloob sa isang himala at pinalolooban o pinalalamanan pa ng tinatawag na isa pang himala. Ang babaeng inaagusa ng dugo at ang batang may karamdaman at hanggang sa siya ay namatay. Samantalang sa Ebanghelyo ni Mateo, ito po ang tinatawag na Ebanghelyo kung saan nakapaloob at isinasaad ang tinatawag po nating pag-asa na sa pamamagitan ng himala ni Jesus ay magkakaroon ng tunay na kagalingan at buhay. Alam niyo po mga kapatid, sa Ebanghelyo, yung pong karanasan ng mga Hudyo para po sa kanila, hindi mo kinakailangang hipuin ang isang taong may karamdaman. Otherwise, ikaw rin po ay may consider bilang marumi. Kasi ang tingin po nila, ang taong matagal nang may karamdaman ay taong sinumpa, malayo sa Diyos, at hindi ka dapat makisalamuha. Much more, kung ang tao po'y isang patay na, lalong wag mong hahawakan dahil ikaw ay dudumi. Ngunit para kay Jesus, hindi po ito ang kanyang binigyan ng pansin, ang mga ritual, ang mga paniniwala, kundi ang ninanais niya ay ang kaganapan, kaginhawahan, higit sa lahat, ang buhay. Kaya hindi niya po pinansin at siya mismo ang nagtungo at hinawakan ang bata habang ang isang babae hinawakan naman siya. Mga kapatid, mga karamdaman na hindi po natin nauunawaan at ngayon sa buhay po natin, tayo rin po ay tinatawag din po na lumapit kay Jesus. Ngunit sa pagkakataon pong ito sa Ebanghelyo, pinakikita po sa atin na tayo ay may karumihan na hindi dapat din lapitan. Taglay po natin yung mga kasalanan na ito po ang nagbibigay sa atin upang mapalayo tayo sa Diyos. Ang mga bagay-bagay na ginawa natin na hindi po makatao, mga bagay-bagay na sa tingin po natin hindi po nasasaad at naayon sa ating pananampalataya. Kaya sa sarili po natin, batid po natin na tayo ay marumi. Kaya naman ang pagpunta po natin dito sa Quiapo, alam po natin sa sarili natin na ninikluhod tayo, nagpapakumbaba tayo dahil humihingi tayo na sana tayo po ay pakinggan sa kabila ng hindi natin pagiging karapat-dapat. Kung ganoon mga kapatid, sa Ebanghelyo, halos 2 himala ang binigay po sa atin. Ano po ito? Ito pong isang himala, binuhay ang isang bata, hinawakan ni Jesus ang kanyang kamay at bumangon ang bata. At sa ikalawang himala, ano po ang sinabi? Mahawakan ko lamang ang laylayan ay gagaling na ako. Ito po ang himalang dumaloy sa kanila at nagkaroon ng tunay na kagalingan at buhay. Parang tayo. Batid ko po na naririto tayo at sinasabi natin sa ating sarili, Panginoon, hindi ako karapat-dapat, ngunit mahipo ko lang. Madampian lang ng aking kamay ang iyong talampakan dito sa ating dambana ng Poong Jesus na sereno. Gagaling ako at magkakaroon ako ng tunay na kasagutan sa aking mga problema. Ito po yung pananampalataya, ito po yung pag-asa na pinanghahawakan natin. Kaya naman, kahit malayo ang Quiapo, kahit makikipagsiksikan ka, hindi mo pinapansin to dahil ang pinanghahawakan mo ang pag-asa na ikaw ay pakikinggan sa gitna ng napakaraming taong namimintuho sa Kanya. Mahawakan ko lang ang laylayan ng Kanyang damit, gagaling na ako. Mga kapatid, ito po yung mga himala na ating pong natatanggap. Kung ganoon, kapag tinignan po natin, ano nga ba talaga ang tunay na himala? Hindi naman po lahat ng tao doon sa Israel ay napagaling po ng ating Panginoon Kristo. Hindi po na lahat ng mga tinatawag po nating nanampalataya ay nagkaroon ng kagalingan. Kung ganoon, ano po ang himalang binibigay po sa atin? Ang himala ay ito. Ang tunay na himala.
Hindi po himala ang ikaw ay mabuhay, hindi himala na ikaw ay magkaroon ng kagalingan. Ang himala po ay ang tanggapin mo kung ano ang iyong kalagayan. Mas madalas sa buhay natin, may mga nangyayari po sa atin na hindi natin tinatanggap. Mga karamdaman na hindi po natin matanggap. Mga problema na ayaw natin. Mga suliranin na lahat ng bagay na meron tayo. Iniisip po natin na ito po ay pabigat, kaya't hindi natin matanggap. The greatest miracle is the miracle of acceptance. Kapag natanggap mo na ang bagay at ang kalagayan mo sa buhay mo, dito nagsisimula ang tunay na himala. Ang pagdulog po natin sa Poong Jesus Nazareno ay nangangahulugan at hinihingi natin ang tunay na pagpapala. Subalit ang pagpapala pong ito ay maraming pamamaraan. Maaring gumaling ka, maaring pakinggan ang iyong panalangin, maaring wakasan ang iyong pinagdaraan ng problema. Ngunit isa ang makatotohanan, ang himala ng pagtanggap. Kapag tinanggap mo na sa sarili mo na ito ang limitasyon mo, kapag tinanggap mo na sa sarili mo na ito ang iyong kapalaran, sa kabila nito, lalapatan mo ng iyong pananampalataya na si Jesus lamang ang tunay na makapagpapagaling. Si Jesus lamang, ang Poong Jesus Nazareno, ang siyang makapagbibigay ng pag-asa at tunay na buhay. Kapag natanggap mo na po ito, nangyayari ang tunay na himala. Bakit po? Kasi hindi na ikaw ang nagnanais, kundi ang Panginoon na ang siyang nagbibigay at nagpapala at nagbibigay ng kagalingan na tunay na pag-asa sa iyo na ikaw ay nasa gitna ng kadiliman at ngayon ay binibigay niya ng tunay na liwanag. Kaya naman para po sa ating mananampalataya sa Poong Jesus Nazareno, magtiwala tayo dahil ang Ebanghelyo ay nagsasabi sa ating ibigay mo lamang ang iyong pagtitiwala at ang lahat ay posibleng mangyayari sa iyong buhay. Kaya naman bulong natin sa araw na ito, Panginoon, ang aking pananampalataya ay nanghihina at halos mamatay na. Ngunit naniniwala akong mahawakan ko lang ang laylayan ng iyong damit, ang krus na iyong pinapasan, ang talampakan na iyong naglakad, ako ay magkakamit ng tunay na kagalingan. Amen. Magsitayo na po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, hindi nais ng Diyos ang ating kamatayan. Nilikha niya tayo para sa buhay, ngunit mas pinili natin ang kamatayan sa bawat pagkakasala natin. Si Kristong tagapagligtas at nagbabalik sa atin ng sa buhay at lumapit tayo sa Ama sa pananampalataya niya. Ang ating tutugon, Ama ng buhay, pakinggan mo kami. Ama ng buhay, pakinggan mo kami. Ang simbahan naway maging tanda ng gawaing mapagpagaling ni Kristo sa pamamagitan ng pagmamalasakit ng mga may karamdaman sa katawan, isip at diwa. Manalangin tayo. Ama ng buhay, pakinggan mo kami. Ang mga doktor at mga nurse at yaong mga nag-aalaga ng mga may sakit, naway magpakita ng habag ng kahinahunan ni Kristo sa pag-aaruga sa mga maliit nating mga kapatid. Manalangin tayo. Ama ng buhay, pakinggan mo kami. Ang mga taong nagdurusa sa kahirapan, naway lumapit kay Jesus na naging hamak para sa atin. Manalangin tayo. Ama ng buhay, pakinggan mo kami. Ang mga pusong wasak, naway mapaghilom natin sa pamamagitan ng ating mabubuting gawa at salitang nagdudulot ng kasiyahan. Manalangin tayo. Ama ng buhay, pakinggan mo kami. Ang mga namayapa, naway masiyahan sa makinang na bukang liwayway ng buhay na walang hanggan.
Manalangin tayo. Ama ng buhay, pakinggan mo kami. Diyos Ama, patuloy mo kaming hilumin sa lahat ng masama at hayaan mo ang iyong kabutihan ng magliwanag sa amin sa pamamagitan ng kapangyarihan ni Jesucristong aming Panginoon. Amen. Magsipo muna po ang lahat. Magsitayo na po ang lahat. Mga kapatid, manalangin kayo pang ating paghahain ng maging kalugod-lugod sa samang makapangyarihan sa lahat. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan, at sa buong sambayanan niyang banal. Ama namin lumikha, ang paghahain namin sa iyong ngalan ay siya nawang aming dumalisay upang ito'y maging pagganap araw-araw sa aming paglipat sa buhay sa kalangitan. Sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Taas sa Diyos ang iyong puso at isipan. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Pinagbibigyan mong ito'y aming maihayag kahit ito'y walang anumang maidaragdag. Sa kadakilaan sa iyo ay likas. Sa pagpupuri namin nakikinabang ay kami rin ang iyong pinakikiharapan sa pamamagitan ng iyong anak na minamahal. Kaya kaysa ng mga anghel nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagpupunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. O sana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. O sana sa kaitaasan, magsiluhod po ang lahat. Ama naming banalig ang bukalan tanang kabanalan, kahit sa magitan ng iyong Espiritu gawin mong banalang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago siya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, kinuha niya ang tinapay. Nagpasalamat sa iyo. Pinaghati-hati yun, niabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin yung lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Ganon din naman nung matapos ang hapunan, kinuha niya ang kalis. Muling nagpasalamat sa iyo. Inipot ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin niyo lahat ito at inumin. Itong kalis ng aking dugo ng bago't walang hanggan tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alaala sa akin.
Magsitayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ang mga ginagawa namin ngayon ng pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya niyalay namin sa iyong tinapay na nagbibigay buhay, ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil minarapat mo kaming tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasama namin kami magkasalo-salo sa katawan at tugo ni Kristo ay mapuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa iyong pag-ibig. Kay San Francisco na aming Papa, ni Jose na aming Obispo, lahat ng mga pari, mga religyoso, diakono, at ang intensyon ng iyong bayan. Alalahanin mo rin mga kapatid namin na himlay na may pag-aasang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan mo at pagindapating kami lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria, ina ng Diyos, ng kanyang kabiyak niyang pusong si Jose, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal, San Juan Bautista, na namuhay dito sa daigdig ng kadugod-lugod sa iyo. May pagdiwang na namin pagpupuri sa kararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak, naming Panginoong Hesus Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sa tagubili ng nagagagaling na utos sa turo ng ating Panginoong Kristo, buong pag-ibig nating tawagin ang ating Ama. Ama Ama namin, namin. sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Iniiling namin kami ay sa lahat ng masama, pagkaroon ng kapayapaan araw-araw, ligtas sa kasalanan, dayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin si Hesus Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Mga kapatid, halin ang manalangin para sa kapayapaan, kapayapaan sa buong mundo, kapayapaan sa ating bayan, kapayapaan sa ating tahanan, kapayapaan sa ating puso. Panginoong Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkaroon kami ng kapayapaan, pagkakaisa sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsilot po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos. Ito siyang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad ang sa kanya'y patuloy na tumatanggap. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
Para po sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi po ng pari o ng lay ministers ng katawan ni Kristo at isubo po agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o ng lay minister. Sumunod po tayo. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming iyong pinapakinabang ay loobin mong laging lumingon sa pinanggalingan na tinanggap namin ngayon para pagsaluhan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Pagbabasbas ng Pong Jesus Nazareno. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mahal na Poong Jesus Nazareno, inihayag mo sa aming pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Magantam nawa nila ang iyong katugunan at tanging kasagutan at tanggapin ng may utang na loob na tinatanaw. Basbasan mo rin ang kanilang mga dadadalang imahin, dasalan, sampu ng kanilang mga panalangin. At sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako nila nung sila ay binyagan, na ikaw ay kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpas sa walang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglay ang kapayapaan ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, niluluwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, niluluwalhati ka namin.